Gusto ko lang, no, magbigay ng aking reaction dito sa mga nakikita akong issue, no, sa Kalingap community. Kasi ang daming mga issue na hanggang ngayon hindi mamatay-matay at patuloy na nagpo-prosper, ika nga. So ano-ano ba 'yon? So ang ilan dito is itong patuloy na sa salita ni Kuya Bal, no, about doon sa mga taong gusto niyang kasuhan, yung mga nambabalahura daw sa Kalingap community, vloggers at sa mga kanyang foundation, no? And another one is itong si pagpapalipad kay Beyonce. Hihina na raw, wala na raw halos, na hindi tinitigilan, diba? At saka yung issue pa rin ni Edu, no, na yung tungkol doon sa hiningi, no, na pangdagdag daw sa pambili ng sasakyan Edu. No, so ilan lang po to, no? So actually marami pa. So ito lang po muna yung pagsasama-samahin natin. Bibigyan ko ng sarili kong opinion regarding sa mga issue ng ating naririnig niya. And but bago po ako magpatuloy, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po, and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, parang personalan. At lagi po kayong mag-fact check para hindi po kayo magsabihan fake news. Okay? So, umpisahan po natin dito, no, sa patuloy, no, na paparinig, pagsasalita ni Kuya Bal doon sa mga taong gusto niyang kasuhan, na I think every morning na lang na may live stream siya, ito yung kanyang topic, yung pagkakaso sa kung saang lugar dito sa mga taong gusto niyang kasuhan, no? And isa sa siguradong mababanggit dito is si Kapeso, na alam naman natin isa sa mga talagang gusto niyang kasuhan or talagang nagbabatikos, no, sa Kalingap community, sa lahat, lalong-lalo sa kanya at saka kay Kalingap Rap. Okay, ang akin lang, no, napupuna dito, pasensya na Kuya Bal, ito na may reaction ko lang naman, no, opinion ko lang, na the more you talk about sa mga gusto mong kakasuhan, pinaghahanda mo sila, no? Magkakaroon tuloy ng tsansa para sila ay makapag-prepare, no? The more you talk about suing them, no, filing a case against them, lalo mo lang silang binibigyan ng tsansa na makapag-prepare, diba? Kung talaga, kaya tuloy marami din yung mga nagdadalawang isip na totoo ba ang kakasuhan ni Kuya Bal yung mga yan o tinatakot nyo lang, no? Hindi po maalis yan kasi ano ba yung pinapakita ni Kuya Bal sa mga live stream niya? May mga tinatawagan siyang tao sa kani o kung saang lugar na gusto niya mag-file ng case, no? So if he is doing this, no, binibigyan niya talaga ng chance. So, is it fair? No? Is it true? Diba? So ngayon yung magiging question is pwedeng sabihin ng mga taga-Kalingap na mahiging nga yan, nabibigyan kayo ng ng time to prepare, diba? Maghanap ng mga panggastos ninyo dahil magastos po pag nagsasampa ka ng kaso, di ba? So yan yung mga sasabihin, pero kung talaga pong gusto ninyo, no, na mabigyan ng karampatang parusa itong mga taong nambabalahura sa Kalingap community at sa foundation ni Kuya Bal, di ba dapat you keep your mouth shut and do the works, di ba? Yun yung ako yun yung iniisip ko. Mas maganda, no, na magsasampa ka ng kaso na hindi alam nung sasampahan mo na may darating na lang, no, na letter. 'Di ba? At magugulat sila. Ito po kasi sa nangyayari kay Kuya Bal, hindi po 'yun ang nangyayari. Sa lahat po, every morning ng live stream niya, most of the time, yan po yung pinangangalandakan niya. So ano yung nangyayari? 'Di ba? Kahit na yung mga taong wala, no, doon sa mga gusto niyang kasuhan at bumabanat sa kanya, maaalarma na ngayon. So makakapag-prepare sila. Or, no, that's one thing. Pwede rin naman na ginagawa ito ni Kuya Bal
to give fear, no? Takutin itong mga nambabalahura sa Kalingap community. No? Kasi unang-una kasi kapag nakasuhan, no, as far as I know, kung saan mong lugar, ito, correct me if I'm wrong, halimbawa, sa lugar mo na yon narinig yung, nangyari nasa Cavite ako, at, or sige, nasa Cavite ako, kakasuhan ko halimbawa yung mga nasa Maynila. So, pupunta sila kung nasaan ako. Dahil doon ako nagsampa ng kaso. O kung saan man ako magsasampa ng kaso. Diba? So, kung ikaw ay taga Maynila o taga ibang lugar, pupunta ka pa sa lugar ko para lang humarap pagka nagkaroon ng hearing or paghaharap. Diba? So, magastos, waste of time, money, effort, diba? Maaabala lahat. So, maybe yun yung isa sa gustong iparamdam ni Kuya Bal kasi kanina sa isa sa mga live stream niya narinig ko yun, no, na yung panggasto sa pamasahe, pagkain, di ba? So yun ba ang isa sa reason, di ba? Kasi kung you're really into pursuing the case, hindi ka na magsasalita and you will stop talking about that, di po ba? Ito po yung opinion ko lang, hindi ko po sinasabing nambablap lang si Kuya Bal, no? Kasi, ako kasi, kung ako magkakaso sa isang tao, why should I give him the time, no, na makapag-prepare? Diba? So, marami tuloy yung medyo nagdududa, no? Na ganun ba talaga ang intensyon ni Kuya Bal? Pahirapan lang? O talagang i-pursue yung kaso para makasuhan ng mga tao? Paano kung ang mga kinasuhan niya ay i-pursue? Mag-counter, di ba? At ituloy yung kanilang pagdidemanda naman kay Kuya Bal. No, kung kay Kuya Bal ay pananakot lang, mukhang hindi maganda, di ba? Kasi unang-una, hihingi kayo ng tulong sa inyong mga sponsor. Sigurado yan. Sigurado yan na hihingi kayo. And, siyempre, may mga sponsor na maawa at magbibigay. No, yun lang yung napansin ko, no, dito sa malimit na paglalive ni Kuya Bal, and talagang tumatawag siya on air sa mga taong gusto niyang kausapin about the case na gusto niyang i-file. Di ba? So, I hope, Kuya Bal, no, totoo yan, tuloy-tuloy niyo yan, para may masampulan talaga kung sino man yung may kasalanan. No? Ako, yun lang yung napapansin ko. And most of the other vloggers, no, parang ganun yung dating sa kanila, napaulit-ulit lang si Kuya Bal. Hindi naman kasiguro kung tutuhanin niya ba yan. Di ba? Marami kasing sinasabi si Kuya Bal na pwedeng maging butas niya, kaya nababalikan siya. Or he is doing that, no, para sumagot at magkaroon siya ng pang-counter or mayroon siyang ebidensya. Pero nanduroon pa rin po kasi ako sa pareho silang vlogger na baka hindi pansinin na rin ng mga judges, insufficient, no, evidence or walang bearing para talakayin. Ganunin pa sila ng mga judges niya o mga witness, no, na magliliti sa kanila. Okay? And dito naman po, no, kasi napapansin na kay Beyonce, na yung mga unang live niya, nagpapalipad, namumula talaga yung chat box niya kapag nagla-live siya. So may mga nakakapansin daw ngayon na nangungonte or wala nang nagpapalipad, no, kay Beyonce. Yan po ay normal na mangyayari. No, so doon po sa mga kumu-question, hindi po ibig sabihin nun wala nang supporter o wala nang pambigay, no, yung mga sponsor. No? Normal po yan sa lahat ng mga vloggers na nag-umpisang ma-monetize, 1, 2, 3, marami kang palipad dahil mga natutuwa yan. And same thing with Beyonce. No? Hindi po
kakaiba si Beyonce sa ibang mga vloggers? Oo. No, dahil dati siyang kalingap, inapi, or magkaaway, or na anti-kalingap siya, no? Kaya marami. Pero darating at darating po ang oras na talagang hindi na po kasing dami nung una or pangalawa niyang live stream ang pwedeng magpalipad, no? Kasi ano yan eh, normal yan eh, no? Hindi porke po wala nang nagpapalipad, wala nang sumusuporta. Konti na yung sumusuporta? Hindi po. No? Parang nagkataon, hindi naman, bakit araw-araw ba sumusweldo yung mga nag-sponsor? Araw-araw ba malalaki yung kinikita niyan? Hindi nga natin alam kung ano yung trabaho ng mga nagpapalipad na yan. Diba? Tapos questionin po natin na wala nang nagpapalipad or wala nang nagpapagcash, wala nang nagbibigay. Hindi po ganun. Normal po yan sa lahat ng mga live stream. Hindi po lagi piyesta. So, doon po sa question, doon sa lumiliit or humihina yung nagpapalipad or super chat, super sticker or whatever na ginagamit na kay YouTube na yan, normal po yan. No? Normal po na hindi po lagi ay paldo, sabi nga. Di ba? Ang mahalaga po, may sumusuporta pa rin sa kanya. At hindi lang, malaking bagay yung mga palipad na yan. No? Pero, isa rin po sa malaking bagay ay yung panonood, patuloy na pagsuporta sa mga vloggers sa panonood at hindi pag-skip ng mga ads. No? Yan po ay mas malaking tulong. Ang palipad, super chat, super sticker ay mga panandalian or mga hindi po pangmatagalang revenue yan. Nakakatulong siyang lumaki ang revenue pero hindi po yan regular. Unlike po kapag kayo nanood sa mga content namin, regular, yan po ay malaking bagay. Okay? So doon po sa mga nagsasabi, normal po na humina ang mga super chat, super sticker ng lahat ng mga vlogger. Hindi po ibig sabihin yan wala nang suporta or wala nang sponsor. Ako po ay naglilinaw lamang sa mga isyong yan. Hindi po ako kumakampi kahit kanino. Lahat po yan ay opinion ko na nakabase sa mga pangyayari. Okay, and another one is itong kay Edu pa rin, hindi pa rin natatapos yung issue niya doon sa kanyang sponsor na si Ma'am Lydia. No? Dahil nga daw sa hindi na ipagtanggol ni Edu itong si Ma'am Lydia sa mga nangbabash. Okay? Dapat ba na ipagtanggol ni Edu ang kanyang nanay-nanayan na matagal nang nakasuporta sa kanya? Okay? Ito po ay opinion ko lamang. Hindi po ito nakapanig sa kahit kanino. Kung titignan po natin yung sitwasyon, okay? Kasi mayroon namang video na lumalabas ngayon na talagang nagpasalamat si Edu nung time na siya ay kumuha ng sasakyan. At nabanggit niya sa mga napasalamatan niya ay si Madam Lydia na nagsasalita. Okay? Doon po wala tayong problema. Ang alam po natin talaga doon, tumulong, nag-sponsor. Kaya lang po, iba yung sitwasyon na sinasabi ni Ma'am Lydia. Iba po. Dahil lumalabas sa mga kwento ni Ma'am Lydia na si Edu ay nanghingi. And it was done through call, I think. And hindi natin alam kung kailan pa nangyari yun. Okay? So, kung ebidensya ang pag-uusapan, wala. Kasi nung napanood ko yung video, years na Nung may nag-recall ng video na yun na kung saan bumili sa Edu ng sasakyan. So, ang kino-question ngayon kasi, or lumalabas na issue ngayon, is nanghingi itong si Edu ng pangdagdag doon sa sasakyan niya. Okay? Ano ba yung nire-request ngayon ni Ma'am Lydia? Na sana magsalita si Edu na regarding sa totoong
issue nung 1,000 na yun. $1,000. Yun ba ihiningi niya? Binigay? Di ba? Yun yung gustong linawin ni Ma'am Lydia. Okay? Ako, eto no, bilang ako. Okay? Maring ang iba sa inyo hindi mag-agree. If, let's say, may mga ganyang isyong lumalabas doon sa taong tumulong sa akin or sumuporta sa akin at magkaroon ng ganitong issue, na ang hiling lang naman ay linawin yung pera na yon. Para sa akin, hindi mabigat yun. No? And yun ay dapat bilang respeto. No? Kasi, okay, sabihin na natin may mali. No? May mali si Ma'am Lydia sa parte ng kanyang pagsagot doon sa mga comment section. No? Kasi sumagot siya hanggang sa napag-usapan na yon. Di ba? So, ang parang lumalabas kasi napabash pa ngayon si Ma'am Lydia dahil sa pagsasabi niya ng ganon, na nanghingi sa kanya si Edu at binigyan niya naman. No? Yun ang pagkakamali naman ni Ma'am Lydia, na dapat yung mga ganung bagay hindi niya na pinapa. Okay, sabihin na natin nadala sa bugso ng damdamin and what's done has done. Di ba? So, ako bilang natulungan o sinuportahan ni Ma'am Lydia, hindi naman po siguro kawalan, no, na sabihin ko yung totoo. Oo, binigyan ako. Oo, may itinulong sa akin. Diba? Ano po yung problema doon? Sa akin lang na makakabawas ba yun ng respeto ng tao sa akin? Maaring siguro sa iba, sasabihin nyo, oo, bakit ka nanghihingi? May channel ka naman. Sinasamantala mo yung kahinaan ng tao. Diba? May mga ganong lalabas siguro. That's why ayaw nilang umamin. Diba? Ayaw magsalita ng ganun ni Kalingap Edu. Diba? Pero, ang sa akin kasi dito, regardless na kung ano man ang sabihin sa akin ng tao, dahil itong sponsor na to ay nakatulong, siguro naman bilang kapalit, bilang respeto, hindi naman siguro mabigat para paunlakan. Di ba? Kasi lilinisin mo lang naman yung pangalan ni Nanay Lydia bilang respeto sa kanya. Di ba? Ito po ay opinion ko. Wala po akong pinapanigang kahit sino. Tulad ng sinabi ko, yun nga, baka nga kasi kapag umamin si Kalingap Edu, mabash pa siya. Di ba? Alam naman natin na yung nagiging issue ngayon ng pera sa Kalingap Rab ay malaki. Ay, sa Kalingap community ay malaki. Di ba? Yung mga sinasabi ng mga anti-Kalingap. So maybe that's the reason. Pero sa akin, bilang tinuturing kong nanay-nanayan, tiyahin, or whatever it is na relationship na meron sila, di ba? Hindi na masama yun. Hindi ko para ipagdamot yun. Kung totoo, kung totoo yung sinasabi ni Ma'am Lydia. Okay? Pero, syempre, bakit lalabas naman si Ma'am Lydia kung wala kang katotohanan? Yun. Di ba? Matagal na siyang supporter. And kung matagal na talaga siyang supporter ng Kalingap community, maraming makakapagpatunay niyan kung talaga bang itong si Ma'am Lydia ay gumagawa ng kwento. Di ba? So, yun lang po yung mga napansin ko na issue na hanggang ngayon hindi mamatay-matay dito sa community ng Kalingap. Inulit ko po, hindi po ito para siraan or manira sa mga taong aking tinalakay sa content ko na to. Ito po ay aking opinion lamang, no? Na maaaring ang iba sa inyo hindi niyo magustuhan, no? Pero magkakaiba tayo, so may kanya-kanya tayong opinion. Now, if you want to elaborate more or discuss further kung ano man yung mga nasabi ko dito, please comment on my comment section and let's see, no? How can we discuss further kung ano man po yung inyong nasa sa loob. Okay, so yun lang po ang gusto kong i-share sa content ko na to, and always matuto kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. So hanggang dito na lamang, maraming salamat.